Nasabihan na kayo nun, bulag ka ba? Bulag ka ba? Di ba? Ganun ano? Pagka yung lalo na yung hinahanap mo, na andyan lang sa harapan mo, bulag ka ba? Tapos yung mga matatanda, suot-suot yung salamin. Nakita niyo yung salamin ko? Bulag ka ba? Ano bang bulag? Ang bulag ay isang tao na wala yung sense of sight. Isa sa mga senses yan, di ba? Ano yung mga limang senses? Touch, hearing, smell, taste, tsaka sight. So, wala yung sense of sight. May isang sense na nawawala. So, yun yung mga hindi talaga makakita. Pero, tandaan natin, tayo ay gawa sa lupa at saka sa hininga ng Diyos. Meron tayong spiritual side. Meron ding tinatawag na spiritual blindness. Doon na lang ako magfo-focus sa spiritual blindness. Ano ba itong spiritual blindness? Ano yung sense na nawawala pagka meron kang spiritual blindness? Sense of the sacred at saka sense of sin. So may dalawang sense din na nawawala. Ano ba itong sense of the sacred? Hindi mo kilala ang Panginoon. Maaring kilala mo pero ayaw mong i-acknowledge na nandyan siya. So, tingnan nyo si Bartimeo. Nung dumaan ang Panginoon, sabi niya, Panginoon, mahabag ka. Hindi niya hiningi na magkaroon siya ng paningin agad. Ang hiningi niya, mahabag ka. Parang sinasabi niya na kailangan kita. Meron kulang sa buhay ko. Yung sense of the sacred. Ano naman yung sense of sin? Ito yung may ginagawa kang mali, may ginagawa kang kasalanan. Pero dahil paulit-ulit mong ginagawa, nawala na yung pakiramdam na nakukonsensya ka. Meron po ako kilala dati na bumabaril siya, binabayaran siya. Pero nakakulong na. Sabi niya, Kuya, napakahirap lang yung una. Pero pagka nagawa mo na, bali wala na yung mga susunod. Parang pusa na lang o aso na lang yung kinakatay niya. So, ganun din tayo, no? Kunyari, tayo nagkukwento ng hindi tama sa mga tungkol sa kapwa natin. Mamaya konti, parang normal na lang. Pagkagising mo, naghahanap ka na ng lalabas na ako. Dapat, andyan yung mga kosa ko para makakwentuhan ko ng tungkol kung kani-kanino. Normal na lang. Yung mga nasusugal, addiction yun eh. Sa una, papapanulin ka, matatalo ka, pero mamayang konti, parang hinahanap na ng katawan mo. Parang normal na lang. Nawawala na yung sense of sin. Yung mga nananakit, minsan ang bilis ng kamay, ang bigat ng kamay na pagka merong nagawa yung anak, pak, talo agad. Yung nagiging ordinaryo na lang yung mga bagay na hindi tama. Yun yung sin of commission. Diba? May dalawang klase, sin of commission at saka sin of omission. Yun yung commission, yung ginagawa mo paulit-ulit, nawala na yung sense of sin sa'yo. Na parang, hindi kasalanan to, ordinaryo na lang to. Meron din sense of omission. Bulag tayo sa pangangailangan ng iba. Nakikita natin may mga pangangailangan yung mga nasa paligid natin, pero wala lang, pakialam ko sa inyo. So, kailangan natin manumbalik, pero paano natin gagawin yun? Tingnan niyo si Bartimeo, tinawag ni Jesus, Panginoon, anak ni David, mahabag ka. Alam niya na hindi niya kaya mag-isa. Alam niya na kailangan niya ang Panginoon para manumbalik yung kanyang sense of sight sa kanya, di ba? Pero tayo kailangan natin ng Panginoon para ma-overcome natin yung addiction, yung mga ginagawa natin, yung mga kakulangan natin, yung mga pagkukulang natin. Kailangan natin ng Panginoon. Isa pa, dati na pag-usapan natin, ano yung isang bagay na hindi mo kayang bitawan? Kasi ito yung nagpapaikot ng mundo mo. Para sa panahon nila Bartimeo, pag ikaw ay bulag, yung sinasabi na binitawan niya, iniwan niya, yung kanyang balabal, yun isang bagay na napaka-importante para sa kanila kasi wala silang panlaban sa ginawa, wala silang pera, mahirap ang mga bulag eh, namamalimos lang sila. Pero the fact na binitawan niya yun, umalis siya, hindi niya na mababalikan yun eh. Sa dami ng tao na sumusunod kay Jesus, hindi niya na makikita yun. Pero kaya niyang bitawan yung isang bagay na napaka-importante sa kanya para lang makalapit kay Jesus. Tayo, ano kaya yung napaka-importante sa atin na hindi natin mabitawan? Ano yung isang bagay na ginagawa natin na mali, na kailangan natin bitawan
para makalapit tayo kay Jesus. At pero importante sa lahat, tandaan natin, hindi natin magagawa lahat ito kung hindi dahil sa Kanya. Kundi tayo lalapit sa ating Panginoon. Okay? Good morning sa inyo.